Exotic naman ang lulutuin ko ngayon. Ito yung kung tawagin nila ay snake turtle. Hindi to endangered species. Bali, ito kasing snake turtle na to ay nagiging salot na sa mga palayan. Lalo na sa mga palaisdaan at saka sa ilog. Kung sa English, ang tawag naman nila dito ay softshell turtle. Normal lang tong kinakain dito dahil ito ay, yun nga, nagiging salot to sa mga palayan at sa mga palaisdaan. Pakukuluan ko muna to at lalagyan ko ng yung isang perasong tangkay lang ng ating tanglad. Yan muna isang tangkay ng tanglad na yan ang gagamitin ko sa pagtanggal ng lansa niya. At yung natirang isang tanglad naman ay gagamitin ko mamaya kapag niluluto ko na yung ating snake turtle. Nilagyan ko nga rin pala to ng 3 perasong lemon. Mabisa nga din yan sa pagtatanggal ng lansa. After ko yung pakuluan ay i-drain ko na yan. Itatapon ko yung pinakasabaw niya. Hindi ko na rin isasama yung isang tanglad na yan at saka yung mga lemon na nilagay ko dyan kanina. At dito ko muna ulit siya ilalagay sa kaserolang pinagkuluan ko sa kanya kanina. Bali itong malambot sa may paligid ng shell niya ay kasama ko ring iluluto yan. Mabisa daw yan sa mga pantanggal ng rayuma. Ginupit-gupit ko nga lang pala yan sa maliliit. Sa paggigisa naman ay gagamitan ko to ng bawang, sibuyas at luya. At saka yung ating isang perasong tanglad kanina. Parang sa proseso lang to ng pagluluto ng manok. Inuna ko ilagay yung bawang, kapag medyo mapula na siya ay next ang ating luya. Kapag humalimuyak na yung amoy ng ating luya ay pwede natin ilagay yung ating sibuyas. Isabay na rin natin yung ating tanglad at saka sili. Medyo marami-rami yung sili natin dyan. Paniguradong mamamawis ang kakain yan. Next ay ilalagay natin ng ating snake turtle or kung sa English ay softshell turtle. Lalagyan ko nga rin pala to ng 2 sachet ng pamintang durog at saka ng ating asin at betchin. Medyo matagal-tagal nating isasangkot siya yan dahil aantayin nating lumabas yung mga manti-mantika niya. Yung tipong parang napipirito na siya para yung mga nilagay natin na pampalasa ay talagang kapit na kapit sa karne niya. Medyo aalagaan nga din pala natin to sa halo para hindi siya kabilang side lang yung matusta. Sa amoy pa lang ng ating pagsangkot sa kanya ay amoy na yung talagang alam mong masarap. Ayan, at medyo parang napirito na siya. Pwede na natin ilagay yung ating gata. Hindi muna natin siya haluin. Aantayin muna natin kumulo yung pinakagata niya bago natin siya haluin. Yan yung sikreto sa pagluluto ng may gata. Kaya lang ngayon ay hindi na sikreto yun kasi nasabi ko sa inyo eh. Pwede na rin natin siya lagay ng toyo. Kaunti lang. Halo-haluin lang natin yan hanggang sa yung kulay ng toyo at saka ng gata ay yung parang naglalaban silang dalawa. Parang halong-halo na ba? Hindi na nga pala natin to lulutuin na matagal dahil kanina ay pinakuluan na natin yan at yung sa pagsasangkot siya pa lang ay lumambot na yan doon. Aantayin na lang natin siya na medyo matuyo-tuyo pa ng konti dahil ang masarap dito ay yung medyo natutuyo na siya. Tikman muna natin kung talagang pwedeng-pwede na ba siya. Yan yung sinasabi ko, natuyo na siya. Ayan, luto na ang ating softshell turtle. Like and share naman dyan mga boss. Huwag nyo i-comment yung lugar nyo para hindi ko malaman kung taga saan kayo.